Meron pa naman kayong bahay na tinitirahan ngayon at okey naman siya, wag na muna, unahin mo muna yung mag-invest ka. Kakarating ko lang galing sa biyahe at bumili na kami ng makakain ko pauwi doon sa ano, sa Taipei Main Station. Kahapon pa ako umalis at ngayon lang ako nakauwi. At alam niyo ba, may kukuwento ako sa inyo habang kumakain. Saglit lang. Ano 'to, sa Taipei Main Station 'to, TKK na fried chicken, ayan. Sa dalawang chicken at kamote fry at sweet bun. Tignan natin kung masarap. Hindi na siya crispy. Hindi ko na 'to maubos. Alam niyo ba, habang pauwi ako kanina, sarap. Bigla na naman akong inatake ng aking homesick. Kasi parang yung gusto ko kasi talaga, yung gusto ko pag-uwi ko, pag galing ako sa biyahe, parang sa 10 years ko dito sa Taiwan, parang nagiging routine namin is, lalo na pag nagdo-dorm ka lang. So, katulad ng ganito, yung nagdo-dorm ka, mga kasama mo, mga ka-roommate mo na pang-umaga, pang-gabi. So, pag galing ka ng gala or kung walis ka, tapos pag-uwi mo, wala ka ng madadat ng tao kasi nga yung mga ka-roommate mo pumapasok na, ikaw lang yung day off. Parang nakakaramdam na naman ako ng emptiness. I miss ko na yung feeling, pag-uwi mo galing biyahe, galing lakad, may pamilya ka na nakabanding, o pagdating mo galing labas, pag-uwi mo may hapunan na pagsasaluhan, pagkukwentuhan, kwentuhan ka habang kumakain. Parang gano'n, alam niyo yung gano'ng feeling? Nakaka-miss lang na ang tagal ko na yung hindi na-experience, 10 years na, 'di ba? Alam ko maraming OFW nakaka-relate, pero siyempre, yun nga, walang choice kundi ang mag-stay talaga dito sa abroad kasi kailangan nga ng trabaho, pera, para sa pamilya, para sa kinabukasan, para sa future. Kaya talagang nag-o-online business ako dito sa affiliate marketing ng Clicknomics kasi alam ko talaga na malaking tulong sa akin 'tong affiliate marketing para unti-unti kong matupad yung pangarap na yun na talagang makapag-for good na sa Pilipinas. Yun talaga yung goal ko this year. Dito sa Clicknomics, nagpapasalamat talaga ako kasi ito yung binigay sa akin ni God na paraan para ma-achieve ko yung goal ko. Naniniwala kasi ako dun. Yung, siyempre, sabayan ng iba pang mga investment kasi dapat hindi lang naman isa lang yung source of income mo. Yung Clicknomics kasi, yung affiliate marketing ko sa Clicknomics, active investment ko yun. So, ginagawa ko yun, day in a day, araw-araw, active ko yung ginagawa. Active ko siyang ginagawa. Yung Clicknomics na affiliate marketing ko ay, ano ko yun, active investment. So, business, online business. So, ginagawa ko siya araw-araw. Kaya, tapos, habang meron ako doon, nag-iisip din ako ng iba pang mga negosyo na pwedeng dagdag income para mas mapabilis yung goal ko na mag-for good. Kailangan natin gumawa ng paraan kung talagang gusto natin magbago ang buhay natin. Hindi pwedeng ma-stuck na lang tayo kung saan tayo ngayon. Huwag natin payagan na huwag nating hayaan na mag-stay na lang tayo sa ganitong routine ng buhay natin. Yes, masaya naman. Totoo naman talaga yung pag abroad talagang may kikitain ka. Hindi natin yan ipagkakaila. Pero syempre, may consequences. Ngayon nga, meron tayong dapat isakripisyo yung malayo sa ating pamilya. So, pag ikaw, bago ka pa lang sa abroad, talagang pagsikapan mo, unahin mo talaga ang mag-invest. Delay gratification is very important. Pag ikaw first timer ka dito sa abroad, unahin mo muna ang investment bago ang ibang mga bagay na hindi naman importante katulad ng, let's say magpapatayo ka ng bahay. Tama yun. Pero kung meron pa naman kayong bahay na tinitirahan ngayon at okay naman siya, wag na muna. Unahin mo muna yung mag-invest ka. Unahin mo na muna yung kikita ka. Para pag kikita ka na, mas mabilis mo mapapagawa yung dream house mo. Tapos, always delay gratification talaga. Isa yun sa mga ginagawa ko since nag-abroad ako. Talagang hindi ako, iniisip ko talaga na saka na yung mga bagay na gusto ko pag na-achieve ko na talaga ng lubos-lubos yung yung gusto kong gawin sa buhay. Kasi di ba? Pag ano mo na yun,
pag ma-achieve mo na yun, ang bilis mo na lang mabili yung gusto mong bilhin, makuha yung gusto mong mga bagay. At sa ngayon na ano pa, nandun ka pa sa stage na ina-achieve mo pa yung mga bagay na yun, always delay gratification muna. Yun ang pinakamagandang step muna na gagawin mo para mas mabilis mong ma-achieve ang goal mo. Saan kayo na company is wala na kayong placement fee, so wala na kayong masyadong utang. Hindi katulad dati nung kaka-abroad ko pa lang, almost 150,000 yung gastos ko. Yung unang kontrata ko dito, kaya nagbabayad talaga ako ng utang nun. Kaya kayo napaka-fortunate nyo nga kasi kayo ngayon wala kayong binabayarang utang na ganun kalaki dahil sinasauli naman ng company, nire-refund naman ng company yung naigastos nyo nung nag-apply kayo. Kaipon na kayo ng sapat, i-invest nyo na agad sa negosyo, sa passive investment, sa pwede yung palaguin yung pera nyo. Huwag nyo i-stay huwag nyo i-save kasi pag i-save nyo lang, nandyan lang yung pera nyo. Hindi din yun kikita, hindi din yun mag-multiply. So, para may yung sahod nyo dito, tutulungan kayong palaguin yan through investment. So, either active investment, passive investment, maghanap kayo, ang daming-dami sa internet na pwede nyo. Basta piliin nyo lang yung magandang investment program. Huwag naman kayong basta-basta na lang din papasok porque gusto nyo mag-invest, basta na lang din kayong mag-invest. Hindi nyo naman alamin kung ano yung magandang investment program na pwede nyo pasukan. Kaya, yun yung payo ko sa inyo para hindi kayo abutin ng 10 years dito. Para 3 years isang kontrata pa lang or sige na, doon na 2 kontrata. So, makapag-for good ka sa Pilipinas. Di ba? Hindi mo na maranasan yung umabot ka pa ng 10 years, 12 years, 15 years. Pero kung bet mo na dito naman nirahan sa Taiwan, edi go! Pero kung talagang gusto mo na mag-for good talaga sa Pilipinas, kasi yun yung goal mo, kaya ka nag-abroad, then huwag mo nang hintayin na aabot ka pa ng 10 years. Huwag mo nang hintayin na aabot ka ng 12 years. 6 years is enough. 6 years is okay to go na mag-for good. Basta marunong kang magdala ng sahod mo. Basta marunong kang mag-invest ng sahod mo. Yun yung isa sa natutunan ko. Wag muna kayong magpagawa ng malamansyon na bahay hanggat kung may tinitirahan pa kayo ngayon na okay naman, wag na muna. Unahin nyo munang mag-invest. Kasi madali na lang talaga yan. Promise, madali na lang yang ma-achieve yung dream house mo. Meron ka ng stable na negosyo, may investment ka na, may sahod ka pa, di ba? So sa ngayon, yun yung focus mo. Kung first timer ka dito sa Taiwan, first time ka nag-abroad, yun yung focus mo. Huwag yung baka isipin nyo, breadwinner ako. Isa din yan sa ko, na pag breadwinner ka, always i-clear sa family mo na pinapadalhan mo na paano gamitin ang pera nila ng maayos sa Pilipinas at tulungan ka para mas mapabilis yung pag-for good mo. Ano na tayo ngayon? OFW. Hindi katulad dati ng OFW ay mag-a-abroad tapos padala. Hindi. Dapat ikaw na OFW, dapat alam mo na ngayon kung paano mo gamitin ng tama yung perang pinapadala mo. Pagsabihan mo yung family mo na ganito, dapat tulungan niyo ako para palaguin natin yung pera para mas mabilis niyo akong makasama, mas mabilis tayong magkakasama. Ngayon. Yun talaga yung natutunan ko dito sa 10 years abroad. Kaya kadaldal ko nang ubos ko na. Hawi ko nito ubusin kasi hindi ko kaya. Kaya ko naman pala.